si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Larawan lang ng pagtataka, no? Wala po bang, may specific po bang team bawat dyan sa panig po ninyo at saka DMW na specifically nakatuon po dito sa bagay na ito, Problema nito. nakabinbin na 25 containers ng balikbayan boxes? Yes sir, meron po no. Each port po naka-head po yung kanilang Deputy Collector for Operations, pati yung kanilang Auction and Cargo Disposal Division. On the part of the central office naman po, kino-coordinate po yan sa Port Operation Service ng Assessment and Operations Coordinating Group. Tapos, ang nagko-consolidate po ng mga communication para lang po na-inform, na-follow up po yung mga actions ng each department. Yung Public Information and Assistance Division po namin under the Internal Administration Group, and the same time, mina-manage ko rin po, no, because of being the spokesperson also. So, yung PIAD po, is continuously following up and asking for weekly reports. And the same weekly reports, yun din po yung ina-update namin sa programa nyo, sir, no? Na binibigay namin para po nalalaman din ng mga tao namin sa baba na ito continuously minomonitor ni Commissioner. Ang follow-up lang po doon, attorney, ay yung may kamalayan po yung dalawang grupo na yan na nag-uugnay, yung magnitude po ng nagpa-pile up na charges that will form part of the donation later on. May kamalayan po kaya sila doon? Tuloy-tuloy po yung nagpa-pile up yung charges, lalo na demorami. May kamalayan naman po, sir, no? Kaya lang po yung swiftness ng paglabas niyan nakadepende din po sa financial capability ng deconsolidators. Minsan po drained na din yung deconsolidator eh. Wala pera. Kasi ang nangyayari po dyan, hindi na siya binayaran ng consolidator niya doon sa labas. Nag-abono na siya ng konti para sa proseso pinagdadaanan dito. Dahil nga wala rin siyang masyadong resources, nag-pile up din yung kanyang Utang. yung kanyang utang. Nagbayad pa po siya ng additional na duties kasi nga po meron ilang pinayagan doon na commercial goods, hindi naman po talaga personal goods. So nung ilalabas na po niya, nagkaagulatan na lang doon sa ilang charges din po. It ran to millions of pesos na syempre po, di naman niya po pwedeng yung iba, gustuin man niyang i-shoulder, siguro wala na siyang pera, gustuin man niyang i-distribute among yung charges, hati-hatiin among the owners of the Balikbayan Box, it's too substantial din naman po para sagutin ng mga kababayan nating may-ari na kumbaga gumastos na. So parang ang pinaka-practical na lang nakikita nilang paraan, itong pagdodonate sa DMW. Kasi po, pag dinonate namin yan, ma-waive po lahat ng charges. And then of course, logistical issues na lang po pag-uusapan. Kung sasagutin naman po ng DMW yung logistical arrangements for them to be delivered dun sa mga kababayan natin, liliit po talaga yung cost ng pag-distribute natin ito.